Start na nga ng school holiday dito sa New Zealand for 2 weeks. Kaya naman nag-decide kami na mag-outing. Ayan. At dahil wala tayong work and long weekend. And today nga is pupunta tayo sa Up North. Ito yung part ng New Zealand kung saan isa din ito sa mga tourist attraction dito sa New Zealand. And ito yung tinatawag na Mga Fai. Ayan. Sikat sila dito sa kanilang mga beach. And maraming beses na rin kami nakapunta dito sa Up North pero hindi pa dito sa lugar natin pupuntahan ngayon. Kaya ayan, tara samahan niyo kami at idadalhin ko kayo dito sa aming pupuntahan. Ayan. Medyo maaga nga kami umalis ng bahay dito sa Auckland kasi alam namin na kapag ganitong school holiday and long weekend pa is talagang busy ang daan papunta dyan. And ayan, tingnan naman ngayon is walang traffic, konti lang yung mga sasakyan. Dito nga sa New Zealand is traditional yung mga ganitong event kapag school holidays, yung families is pumupunta sila sa mga camping, ayan, ano yan dito, normal na yan dito. Ang kagandahan lang dito is hindi siya kalayuan dito sa aming bahay, kaya nag-decide kami na dito magpunta and it takes only 1 hour and 30 minutes lang ng biyahe. Ayan, hindi siya masyadong malayo. Kaya pwedeng magbalikan kung pupunta ka dito. Pero kami is mag-spend kami ng 2 nights and 3 days. Yan. Yes! At dahil nga tayo ay sobrang busy din sa work, kaya ayan, iti-take natin itong ating opportunity na makapunta dito at makarelax ng konti habang naka-holiday. Woo! Tuwan-tuwa nga ako kapag nagpupunta kami dito sa bandang Up North kasi dito sa mga daan is talagang mabubusog yung mga mata mo sa tingin dito sa mga kapaligiran, bukod sa mga more green siya, and ayan, makakakita tayo ng napakaraming mga animals. Ayan, lalo itong mga baka nila is talagang super dami. Ayan, hindi mo siya talaga bilang agad-agad. And napakarami din ng mga tupa. Ayan. And dito nga is talagang napakarami pa yung mga bilang ng mga tupa at mga baka kaysa sa population ng mga tao. Ayan, ganun ka, ganun kadami yung mga animals. And ayan, after 1 hour and 30 minutes is nakarating natin tayo dito sa kanilang campground. Ayan, ito yung kanilang tinatawag na mga Fireheads. And dito tayo mag-stay for 2 nights and 3 days. And tingnan naman, napakaganda ng kanilang view and overlooking dito sa kanilang sea view. Ayan, dito tayo mag-stay. Enjoy natin yung ating 2 nights and 3 days. And syempre, after natin mag-check-in is ito na ang aming little house. Ayan. Wow. Nag-check na itong ating kasama. Dito daw siya mahiga sa middle bed. Ayan. Dito daw ako sa baba. And, ayan. O, diba? Parang, parang roommate lang kami. Ang cute nga na kanilang mga cabins dito. Malinis and kompleto naman siya. May toilet, shower, and ayan. And before nga, naalala ko, a few years ago is meron kaming caravan. Ayan. Kapag napupunta kami sa mga para sa amin. Pero ngayon is okay lang din naman kasi walang hassle. At dahil nga medyo maaga kami nakarating, kaya ayan, mag-ikot-ikot lang daw muna kami dito sa kanilang campground. Ayan, kung makikita natin dyan, ito yung kanilang ramp boat. Ayan, minsan dyan sila, makikita na natin yung mga nag-fishing, dyan sila nagpapark na kalang mga boats. And konting pasyal-pasyal lang. And manakita ko dito, ang cute niya talaga, ayan, private house. And nakakatuwa lang yung kanilang harap ng bahay. Ayan, may mga art pa dyan. Wow! And dito nga sa di kalayuan is pupuntahan natin yung kanilang tinatawag na sand dune. Ayan. Ito yung popular dito. Susubukan natin magpadulas sa mga buhangin. Ayan. Ito, ang cute nitong bato na to. Akala ko siya man-made pero hindi pala. White na white siya talaga. And pwede kang mag-picture-picture dyan. And overlooking dun sa other side, makikita mo yung sea view talaga. And then dumating kami dito is kukunti lang yung mga tao dahil yung weather nga is hindi ganun kaganda. Pero okay lang din dahil hindi naman siya umuulan. Sabi ko nga dito kasama ko is, puntahan na namin yung sand dunes dahil excited na kaming maglaro sa mga buhangin. And then, konting lakad lang dahil medyo hindi naman kalayuan. Kaya konting tiyaga lang sa paglalakad. And then, habang naglalakad nga kami is makikita natin yung kanilang napakagandang view talaga dito.
And ayan, after 15 minutes na lakaran, ayan, narating din natin itong tabi ng kanilang dagat. Ayan, tingnan naman, paraiso talaga itong kanilang lugar. Ayan, nakala ko Boracay na to, pero hindi pala. Kamukha lang. And ayan, kung makikita natin is hindi masyadong madami yung tao dahil medyo hapon na nga. And tapos na rin pala yung summer dito and autumn na medyo malamig. Kaya kukunti lang din yung mga tao na nagpunta ngayon. Sabi nga nila dito kapag summer daw is talagang super dami ng tao dyan. Halos hindi ka makakagalaw dyan sa dami ng tao dahil talagang popular itong lugar na ito. Dinadayo ng mga taga ibang lugar. Napakaganda talagang maglakad kasi maririnig mo lang is yung waves, ayan, and then wala kang maririnig na ibang ingay and napaka-relaxing talaga. Ayan, kung gusto nyo ng quiet is dito lang kayo magpunta. Super ganda. Yes! And ayan, medyo natatanaw ko na yung aming destination. Ayan, ito yung ating pupuntahan dyan. Itong kanilang malabundok na buhangin. Ayan, wow. May nakita akong pailan-ilan ng mga tao. Hindi siya gaano karamihan kasi nga low tide. Yung palang iba dito is iniintay nilang mag-high tide dahil kapag naglalaro sila nitong buhangin is diretso sila dun sa tubig kapag nagpapadulas. So, ayan. Oh, no, 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 no. And ayun na guys, thank you for watching. Hope you like it. And please don't forget to share and follow na din. And see you again later for my next videos. Bye-bye!